from 60 days to 45 days at habang tumatagal mas nababawasan pa ang inventory ng langis ng bansa. Tanong ngayon kung kaya ba itong tugunan ng deklarasyon ng Pangulo ng State of National Energy Emergency. As of March 20, nasa 45 days na lang inaasahang tatagal ang supply ng langis sa bansa ayon sa DOE. Kritikal ang direktiba sa DOE na gawin ang nararapat na hakbang para tiyaking sapat ang supply ng enerhiya, kabilang ang distribution at pag-procure ng langis at iba pang petroleum products ng ahensya, gaya ng Philippine National Oil Company and PNOC Exploration Corporation. Pinapayagan ang DOE at PNOC na mag-advance payment ng hanggang 15% ng contract amount sa pagbili ng langis. It's a good recognition of what's happening already, and it's high time that we recognize what's going on and the imminent danger to supply. We all know prices have been going up, but we also know that supply will be an issue somehow very soon. That's why the government has been monitoring the procurement of petroleum products. And it's finally a good opportunity for the government to tell everybody, let's prepare, so that all government agencies will now craft the necessary measures and programs. Kabilang sa deklarasyon ng Pangulo ang mga hakbang para maibsan ang bigat ng pasanin sa consumers at apektadong sektor. Mula sa DOTR ang pagbibigay ng fuel subsidy at subsidy sa pamasahe, libreng sakay, pansamantalang bawas o pagsuspend sa mga toll, pati na aviation charges. Sa DSWD, ang mabilis na pamamahagi ng Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS at tulong kabuhayan sa mga apektadong sektor. At utos sa DTI na remedyohan ang labis at di makatarungang taas presyo sa basic necessities at prime commodities. At pagbibigay suporta sa mga maliliit na negosyo, pati paggamit at pag-promote sa mga electric vehicles at renewable energy. Kasabay ng pagtugon sa problema sa supply para kay energy policy expert at dating Energy Undersecretary Jay Layug, mahalaga na bawasan ang pag-asa ng bansa sa imported fuel at sa halip ay gumamit ng mas energy-efficient na solusyon sa pang-araw-araw gaya ng sa transportasyon. So we can hopefully do a paradigm shift, which means reduce reliance on imported fuel, reduce reliance on the use of petroleum. We have been relying too much on oil use for the longest time. Even during my time in 2011, we were telling the public utilities, move towards electric jeepneys and electric tricycles. If you recall, in 2011, we rolled out the electric tricycles under the ADB program. And it worked for some LGUs. So we're hoping that will happen now in the public transport utilities. Hopefully buses that run on electricity and also jeepneys para no more adverse impact whenever oil prices go up. Katunayan, kabilang sa deklarasyon ng Pangulo ang pagbuo ng committee na gagawa ng pangmatagalang solusyon para hindi na gaanong umasa ang lahat sa produktong petrolyo at pabilisin ang pag-transition sa renewable energy. Kabilang ang paggamit ng electric vehicle sa mass transport, renewable energy sa agrikultura, logistics, manufacturing, active transport infrastructure at pati behavioral change. Tatagal ng 1 taon ang National Energy Emergency, maliban kung i-extend o bawiin na ito ng Pangulo. Pero hamon na tumagal din ang planong hindi na gaanong umasa ang bansa sa petrolyo. Basta may issue na dapat himayin at kwentong dapat unawain, I will explain. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel, sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga eksklusibong balita at storya.